Mga kapuso, maliwalas ang panahon ngayon pero maganda muli sa mga pagulan sa susunod na linggo. Sa nakikita ninyong satellite image, may tatlo pa ring sama ng panahon na nakapaligid sa bansa. Isa riyan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang papasok sa PAR sa Lunes. Ang hahatakin nitong habagat na makakaapekto sa lagay ng panahon, abangan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim ang nadiskubre sa loob ng isang kotse sa liblib na lugar sa San Rafael sa Bulacan. Nasa loob ang isang ina at kanyang 2 batang anak na pawang may mga tama ng bala sa ulo. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang nangyari pero hindi inaalis ang posibilidad ng ina mismo ang pumatay sa sariling mga anak. Babala mga kapuso, sensitibong ulat ang inyong mapapanood. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa masukal na bahagi ng Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan, nakita ang sasakyang ito bandang 2:00 ng hapon kahapon. Sa loob, natagpo ang patay ang 31 taong gulang na babae at 2 niyang anak, edad 9 at 4. Lahat sila may tama ng bala. May gunshot wound sila. All of them. Sa temple. Hinanap natin yung mga huling kausap, huling kasama niya. Batay sa investigasyon ng Police Regional Office 3, nagpunta mag-ina sa bahay ng kanyang mga magulang sa Angat noong Miyerkules. Umalis sila roon bago mag-alas 5 ng hapon at bandang 5:30 ng hapon, hindi na sila makontak ng mga kaanak at kaibigan. Ayon sa Regional Director ng Pro3, pag-aari ng biktima ang sasakyan. Nakuha sa loob ang isang baril na lisensyado at nakapangalan sa biktima. Nakita rin ang 3 basyo ng bala. Inaalam pa kung galing ito sa nakuhang baril. Pero batay sa reenactment ng pulisya, posibleng ang ina mismo ang bumaril sa kanyang mga anak bago umano siya nagbaril sa sarili. Part naman to ng pag-iimbestiga including the trajectory analysis. Kasi magiging form part of the evidence. Meron pa silang ibang anggulo na tinitingnan at hinihintay ng mga resulta ng forensic test. Gaya na lamang ng resulta ng paraffin test sa mga biktima at ilang personalidad. May mga kinakausap na rin silang mga kakilala ng mga biktima. Normal naman na yung mga pwede nating tanungin, malalapit sa kanya or kung may mga nakausap siya previously, natatanungin natin, imbitahan natin para to shed light kung nasaan sila ng mga time na yun. Meron siyang kalibin dati, pero hiwalay na sila. At kasama po ba siya sa inyong pinatawag? Yes. Anong oras most probably patay na sila, yung mga trajectory ng mga bullets, then yung mga evidence na nakuha natin sa loob ng sasakyan. So may pumatay sa kanila? Hindi ko pa rin masabi. Tinitingnan din ng pulisya ang estado ng pag-iisip ng biktima bago ang insidente. Mula rito sa San Rafael, Bulacan, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Paalala po mga kapuso, mahalaga po ang ating mental health. Kung kayo mismo o may kakilala kayong may pinagdaraanan at nangangailangan ng payo, suporta, makakausap o makakaramay kaugnay ng mental health, maaari po niyong tawagan ang mga hotline na naka-flash sa inyong mga screen. Bukas po ang mga linyang ito 24 oras. Pwede ring magpabook ng appointment para sa telemental health response o online psychosocial support sa pamamagitan po yan ng video call. Hindi lang simpleng baha ang rumagasa sa isang bayan sa Zambales. Ang umapaw na ilog may kasamang lahar kaya natabunan ng mga bahay sa isang barangay. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Von Aquino. Von? Mel, nasa 1,000 pamilya ang nananatiling isolated sa Barangay Santa Fe dito po sa San Marcelino, Zambales. Yan nga po ay matapos masira yung kanilang tulay sa kasagsagan ng ulang dulot ng habagat. Bubong na lang ang kita sa mga bahay na ito sa Santa Fe North sa San Marcelino, Zambales. Natabunan na kasi ito ng lahar. Bukod sa pag-apaw ng ilog bunsod sa 3 linggong pag-ulan, pinasok din ang barangay ng tubig at lahar galing sa Mount Pinatubo kasunod ng pagkasira ng dike.
10 bahay ang tuluyang nasira at 22 ang partially damaged. Karamihan nasa mabababang lugar. Yung pagtabon doon sa bahay nila, gradual. Hindi naman yung abrupt. Gradual habang malalakas, tapon ng tapon yung lahat. Ganon yung Oo, kaya nakakalikas naman yung mga lahat. Nasira rin ang tulay roon kasunod ng matinding ulan noong August 9, kaya isolated ang 1,000 pamilya kabilang ang mga katutubo. Muli silang hinatira ng lokal na pamahalaan ng pang-3 araw na pagkain. Kung magpatuloy ang pagganda ng panahon sa susunod na 2 o 3 araw, plano ng LGU na bumuo ng wooden footbridge para sa mga tao at temporary steel bridge para sa mga tricycle. Halimbawa, may dumarating na mga food packs, lalagay natin dun sa may barangay hall, tapos yung pagtawid ng mga tao. Siyempre yung pagtawid ng mga tao, nasasaktan din, may mga bato-bato kasi yun. Siyempre yung pinaka-permanent yan, gagawa tayo ng tulay, another tulay. Pero hindi na katulad nung dati na medyo mababa, itataas na lang ngayon para magkaroon pa rin ng access doon sa old Santa Fe to the new Santa Fe. Sa tala ng lokal na pamahalaan, naabot sa 2.5 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 10 milyon naman ang halaga ng mga napinsalang bahay sa bayan ng San Marcelino. Mel, sa kabila nga ng matinding pinsala sa Barangay Santa Fe ay wala namang naitalang nasaktan o nasawi dito po sa bayan ng San Marcelino, Zambales. Mel? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Dahil sa ulang dala ng habagat, umapaw ang isang ilog sa Bungabong Oriental, Mindoro na sumira ng isang tulay. Stranded tuloy ang 15 guro na kinailangang saklolohan. Tunghayan sa pagtutok ni Maki Pulido. Kaunting galaw na lang, tila tuluyan ng bibigay ang makeshift bridge na ito sa Barangay Lisap, Bungabong Oriental, Mindoro. Pero isa-isa pa ring itinawid ang mga teacher na na-stranded nang biglang tumaas ang tubig sa ilog at bumagsak ang tulay na gawa sa kawayan. Pauwi na ang 15 guro ng Naswak Elementary School bandang 6:00 ng gabi noong August 19 nang bumigay ang tulay na tanging madaraanan papasok at palabas ng komunidad. No choice sila kundi bumalik sa paaralan. Kinabukasan na itawag ang sitwasyon nila na agad naman daw nirespondehan ng mga rescuer. Para matulungang makauwi ang mga guro, isa-isa silang itinawid ng mga rescuer mula sa 2nd Provincial Mobile Force Company ng Oriental Mindoro. Matapos ang buwis-buhay na pagtawid sa ilog, ligtas na nakauwi ang mga guro. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kalunos-lunos ang sinapit ng nasawing rider sa San Mateo, Rizal. Pauwi na sana siya nang banggain ng patok na jeepney at sa lakas po ng impact, naputulan siya ng braso. Nakatutok si John Mera Presto. Hindi ko akalain na gano'n mangyayari sa kanya. Naputol pa yung braso niya eh. Nagluluksa ang 48 anyos na si Jennifer nang mabalitaan na wala na ang kanyang kinakasamang si Leia. Ang 43 anyos na biktima namatay matapos salpukin ng isang pampasaherong jeep ang kanyang motorsiklo sa bahagi ng General Luna Avenue sa San Mateo, Rizal pasado 6:00 kagabi. Sa kuha ng CCTV, may kita ang jeep na biglang nag-counterflow at nasalpok ang biktima. Sa lakas ng impact, naputulan ng kaliwang braso si Leia. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon kay Jennifer, pauwi na sana si Leia noon galing sa trabaho. Putol po yung kaliwa niyang kamay, tapos yung kahita niya durog na po yung kanyang tapos yung sa tiyan niya po meron po siyang hiwa na malaki. Han, maraming salamat. Sana lagi mo akong babantayan, Han. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Dito mismo sa tapat ng San Mateo Roman Catholic Cemetery, sumalpok ang jeep. Kung mapapansin ninyo, sa lakas ng impact, halos mayupi na itong bahagi ng gate ng sementeryo. Tumagas din ang mga langis na nanggaling mula sa jeep. Ayon sa mga otoridad, nasa 7 hanggang 10 metro ang layo nito mula sa lugar kung saan natagpuan naman ang katawan ng biktima. Agad nahuli ng mga rumespondeng pulis ang 20 anyos na driver ng jeep. Base sa investigasyon nila, kalalabas lang ng garahe ng jeep at naghahabol ng pasahero kaya pilit umanong umu-overtake sa mga sasakyan. Nag-overtake
nag-swerve sa in-overtake ang sasakyan at hindi na ito nabawi. Kaya tuloy-tuloy siya sa kabilang lane at nabangga nga po itong biktima. Nag-issue na ang Land Transportation Office ng show cause order para sa registered owner pati sa driver ng naturang jeep. Pinaharap sila sa August 27 para magpaliwanag. Naka-alarma na ang naturang sasakyan pati ang lisensya ng driver. Pagka na-involve ka sa aksidenteng ganyan, nakapabayaan mo ng driver, dapat dyan perpetual revocation. Kaya ang recommendation ko dyan, yung lifetime ban ng license. Nakapatay ka dahil sa kapabayaan dahil sa ginagawa nila. So, walang yung mga taong yan, dapat talagang mas mabibigat ang mga parusa. Bago nito, nakunan din ng isang jeep na kapareho ang plaka at markings ng nakabanggang jeep na nagbabanking o nagpapagewang-gewang sa daan. Nag-overtake pa ito sa tapat pa mismo ng isang paaralan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng jeep na nasa kustodiya na ng San Mateo Municipal Police Station. Nakatakda siyang sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. 4 ang nasawi sa nasunog na residential area sa Pasay. Isa sa mga biktima, 3 taong gulang lang. Nakatutok doon live si Athena Imperial. Athena? Tama, Kamel, pasado 1:00 ng hapon kanina nang sumiklab ang sunog dito sa residential area sa Tenco Street sa barangay 106 at 107 dito sa Pasay City. 4 ang namatay sa sunog. Ayon sa BFP, hindi sila nakalabas ng kanilang bahay. Isa sa mga nasawi, 3 taong gulang na bata. Nakita ng BFP na magkayakap ang bata at isa pang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagkaroon ng pagsabog dahil sa LPG at nagdulot yan ng sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar. Umabot sa 2nd alarma ang sunog at pasado 4:00 nang nagdeklara ng fire out. Mel, sa kasalukuyan ay nandito pa rin ang mga bumbero dito sa residential area at yung SOCO ay patuloy pa rin na nag-iimbestiga dun sa mga nasawi nga dito sa insidente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Athena Imperial. Sa Maynila, tiklo ang lalaking nag-aalok umano ng instant passport at lisensya sa murang halaga. Nabisto ang kanyang modus ng biktimahin ang isang dayuhang vlogger. At nakatutok si June Veneracion. Bistado sa entrapment operation ng PNP CIDG ang pamimeke ng passport at lisensya ng isang lalaki sa Santa Cruz, Maynila. Mapulis kami ha. Ito yung ginagawa kong license sa kanya. Passport na sa kasama ko. Basahan ka. 3,500 pesos daw ang sigil ng suspect para sa peking pasaporte. 1,500 naman sa peking driver's license. Dumating yung ating undercover agent, inituran lang siya, tapos nagbayad siya ng 3,500, iningi lang yung details na ilalagay sa passport. So ganun lang po kadali yung proseso. Natunugan ng PNP CIDG ang iligal na aktibidad ng suspect nang i-content siya ng isang foreign vlogger na nakapagpagawa raw sa kanya ng fake passport sa halagang $150. Isang oras lang daw ang hinintay ng foreigner bago nakuha ang kanyang ipinagawa. So from that, nag-start po tayo, nag-surveillance, hanggang sa naka-engage natin yung mismong subject po natin, yung suspect natin. Bukod sa mga peking pasaporte at lisensya, nakumpiska rin sa suspect ang iba't ibang gamit at mga fake document. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act at falsification of public, official, or commercial documents by private individuals. Wala pang pahayag ang naarestong suspect na nakakulong sa CIDG Detention Facility. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hiningi ni Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ang pag-dismiss sa reklamong plunder laban sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa isinumiti niyang supplemental counter affidavit, ipinunto ng dating House Speaker ang pagbaliktad ng 4 sa witness laban sa kanya. Ang ex-marina si Orly Guteza at 3 niyang kasamahang dating bodyguard ni ex-congressman Zaldico. Nakatutok si Joseph Morong.
Ang affidavit o recantation ng dating sundalong si Orly Gutesa, maging ng 3 sa mga dating bodyguards si dating Congressman Saldico, nakakabit sa counter-affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain sa Office of the Ombudsman. Pare-parehong bumawi ang 4 sa kanilang aligasyong naghatid sila ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ang aligasyong ito ay kasama sa basehan ng rekomendasyong kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si Romualdez Co. at iba pang personalidad. Si Gutesa, sinabi pang ginamit siya ni dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta para patutuhanan ang affidavit na binasa niya noon sa Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi umano ito totoo. We had to submit Gutesa's affidavit sa Ombudsman para maisaalang-alang din nila itong recantation sa pag-desisyon po kung whether itutuloy ang kaso or i-dismiss against Congressman Romualdez. Sabi pa sa supplemental affidavit, lumalabas din daw na tila gawa-gawa lamang ang naratibo laban kay Romualdez, lalo't nagsabi ang 3 dating bodyguard na wala silang alam tungkol sa mga maletang puno ng pera na hinatid sa mga bahay ni Romualdez. Dahil din sa recantation ng 4, nalagay daw sa alanganin ang mga hawak na mga testigo ng ombudsman dahil magkakaiba na ang salaysay. Wala rin daw umiiral na prima facie o sapat na paunang ebidensya para sa mga reklamong ibinabato sa kanya. Sabi kahapon ng ombudsman, kahit bumaligtad si Gutesa ay meron pa silang 28 testigo laban kay Romualdez. Bukod sa mga testimonya, kasama sa ebidensya na sa ombudsman ay mga financial, corporation at AMLC documents. Sa pagkakataon ito ay dahil nabawasan yung ebidensya substantially. So nagkat kami na parang the prosecutors appear to be adjusting ang nilalaman ng kanilang reklamo as the case goes along. Ang kontrasalaysay na yan ni dating House Speaker Martin Romualdez at ang mga ebidensya na hawak ng Special Panel of Investigators ang titimbangin ng Ombudsman para malaman kung may kasong dapat isampa laban sa dating Speaker sa Sandigan Bayan. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Baligod, Marcoleta, Defensor at ang Ombudsman. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Nahuli kamang pagnanakaw sa isang sari-sari store sa Parañaque. Ang suspect, sinalisihan ng bantay na stroke patient. Nakatutok si Bam Alegre. Lumapit ang isang lalaki sa isang sari-sari store sa Barangay Tambo, Parañaque. Aktong bumibili, kaya kumilos ang lalaking nagtitinda na isang stroke patient. Pagtalikod ng tindero, tila may tinuntungan ng lalaki at pagkatapos, ipinasok ang katawan sa maliit na butas ng sari-sari store. Saka tinangay ang isang maliit na timba. Agad siyang umalis. Ayon sa anak na nagtitinda at may-ari ng sari-sari store, laman ng timba ang kita ng kanilang tindahan na nasa 2,000 piso. Dahil nga po bumabagyo, wala pong deliver ng yelo, yung cooler po namin nasa labas. So, ang nangyari po nun is nagpanggap lang po siya na bumibili po. Katalikod po ng papa ko. Dinukwang na po niya agad yung pinaglalagyan po namin ng pera. Dumulog sila sa Barangay Tambo para ipablatter ang nangyaring pagnanakaw. Dahil sa CCTV footage, natukoy nila ang pagkakakilanlan ng suspect na nakatira sa parehong barangay. Bali nung araw na yun ay may nagpa-blatter nga na nanakawan sila. Pinakita yung CCTV sa akin na nanakawan siya ng bata doon sa tindahan. So pumunta doon yung ating mga tanod ng first shift para mapuntahan doon sa bahay. Ang alam ko, hindi yun nakita doon sa bahay kasi nagtatago. Nakipag-ugnayan ng mga biktima sa pamilya ng suspect. Hindi na raw sila magsasampa ng kaso pero may pakiusap daw sila sa kaanak ng suspect. Bali, nakausap namin yung magulang kasi ang sabi, kung kakasuhan, tinanong namin yung ninakawan kung kakasuhan pa, hindi na daw sila magkakaso pero kailangan iparehab yung bata kasi siguro nalulong sa illegal drugs. No? Nakausap namin yung magulang, ipaparehab daw nila yung kapatid ang nakausap, paparehab nila. Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras. Abiso po sa mga motorista, posibleng tumaas muli ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry source, hanggang 2 piso at 25 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel, habang piso at 50 sentimo naman ang sa gasolina. Posible pa itong magbago dahil po sa base pa lang sa 4 na araw na trading.
Ang nakikitang pagtaas sa presyo ng langis ay dahil sa inaasahang pagtagal pa ng krisis ngayong wala pa ring kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Happy Friday, chikahan ng mga kapuso! Bilang magulang, fulfilling na nakitang maayos na lumalaki ang mga anak. Ganyan ang feels ni Jenilyn Mercado, lalo't kaka-18th birthday lang ng kanyang panganay. Ramdam nga raw yan sa kanyang album. Makichika kay Nelson Canlas. Time flies so fast para kay Jenilyn Mercado. Parang kailan lang daw kasi ay bata pa ang kanyang panganay na si Alex Jazz. And recently, nag-celebrate na ang kanyang anak ng 18th birthday. Simple lunch lang sa favorite restaurant ni Kuya Jazz. Tapos lumipat kami para dun sa favorite dessert place naman ni Kuya Jazz. Yung ganun. Sobrang saya na niya. Yung ganun. Simpleng-simple lang. Pero happy si Jen dahil nakikita niyang maganda ang paglaki ng kanyang 3 anak. Natututunan daw nila ng kanyang asawang si Dennis Trillo ang kahalagahan ng simple joys. Si Jazz, forever ko yung baby. Talagang ano siya, very sweet. Hindi siya nagbabago eh. Ganun pa rin siya. Kung ano yung maliit na Jazz na kilala ko, ngayon ganun pa rin. Napakalambing. Malaki lang talaga, pero napakalambing pa rin. Napakabait na bata. Na-miss daw ni Jen ang paggawa ng music. At sa kanyang newly launched album, na-express niya through her songs ang iba't ibang feels ng love. As she matures as a wife and mother, ibang level na raw ang kilig na nararamdaman niya ngayon. Nakakakilig din, syempre, kuya, na makita mong lumalaki yung mga anak mo ng, diba, very smart, mababait na bata, God-fearing, marespeto. Nakakakilig din kahit na syempre matagal na kaming magkasama ni Dennis, araw-araw pa rin niya akong pinapakilig. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.